Puro mga papeles ng negosyo, mga lumang kontrata, mga bagay na walang kabuluhan sa kanyang hinahanap. Halos 1 oras na siyang naghahanap nang mapatigil siya sa tapat ng isang malaking painting ni Don Ricardo. May kakaiba. Ang painting ay tila bahagyang nakausli mula sa pader. Maingat niyang itulak ito. Sa kanyang pagkamangha, umusog ang painting, inilalantad ang isang maliit at nakatagong safe na nakabaon sa pader. Ito na iyon. Alam niya. Muli niyang ginamit ang kanyang mga gamit. Ang pagbubukas ng safe ay mas mahirap, mas komplikado. Pawis ang namuo sa kanyang noo habang pinakikinggan niya ang bawat pag-ikot ng kombinasyon. Pagkatapos ng tila walang katapusang 10 minuto, narinig niya ang pinakahihintay na click. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, wala masyadong laman. Isang stack ng mga lumang sulat, isang mamahaling relos, at isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Ang kahon ang kumuha ng kanyang atensyon. Kinuha niya ito at maingat na binuksan. Ang laman nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. 2 set ng birth certificate. Parehong may petsang April 12, 1976. Ang pangalan ng mga magulang ay pareho, Ricardo de Malanta at Esmeralda de Malanta. Ngunit ang mga pangalan ng mga bata ay magkaiba. Ang isa ay Lica de Malanta. Ang isa ay Angelica de Malanta. Kambal. May kapatid na kambal si Lica. Bakit hindi ito nabanggit kailanman? Bakit ito isang sikreto? Sa ilalim ng mga dokumento may isa pang bagay. Isang lumang litrato. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang itinutok niya ang kanyang flashlight dito. Nasa litrato ang isang mas batang Don Ricardo at Doña Esmeralda. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. At sa kanilang mga bisig ay 2 sanggol. 2 magkamukhang sanggol na babae, parehong nakabalot sa kulay rosas na kumot. Hindi maalis ni Ramon ang kanyang tingin sa litrato. Ang mga sanggol walang duda. Magkamukha sila, tulad ng 2 patak ng tubig. Si Lica at si Angelica. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito isang simpleng sikreto ng pamilya. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Bakit itatago ang pagkakaroon ng kambal? Saan napunta si Angelica? Mabilis niyang isinara ang kahon, ibinalik sa safe, isinara ang painting, at lumabas ng opisina na parang isang multo, walang iniiwang bakas. Ngunit dala-dala niya ang bigat ng kanyang natuklasan. Hindi na siya makapaghintay. Ang pagdududa niya kay Clara ay pansamantalang nawala, napalitan ng mas malaking misteryo. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinaumagahan, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang mag-isa na lang si Doña Esmeralda sa hardin, nagpapahangin habang nagkakape, nilapitan niya ito. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi na niya kayang itago. Donya, sabi niya, ang boses ay magalang ngunit matatag. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litratong kinunan niya kagabi, ang litrato ni na Don Ricardo at Doña Esmeralda na may kargang 2 sanggol. May itatanong lang po sana ako, sabi ni Ramon, ang mga mata ay nakatitig sa nagbabagong ekspresyon ng matanda. Naniga si Doña Esmeralda. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tumingin siya sa litrato, pagkatapos ay kay Ramon, ang mga mata ay puno ng gulat at takot. Itinutok ni Ramon ang kanyang daliri sa isa sa mga sanggol. Donya, sino si Angelica? Ang tawag ni Doña Esmeralda ay dumating na parang isang kidlat sa isang tahimik na kalangitan. Lica, umuwi ka. Ngayon din ni. Ang boses nito sa telepono ay nanginginig at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Lica dati, pagkataranta. Mabilis na nagpaalam si Lica sa kanyang training session. Sa buong biyahe pa uwi, ang kanyang isip ay napuno ng mga alalahanin. Si Clara ba? May nangyari ba ulit? Ang pag-aaway nila ni Ramon ay pansamantala niyang isinantabi. Ang pamilya ang unang prioridad. Pagdating niya sa mansyon, ang eksenang sumalubong sa kanya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa sala, nakaupo si Doña Esmeralda sa isang silya, ang mukha ay basang-basa ng luha. Nakatayo sa di kalayuan si Ramon, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa.
At sa mesang nasa pagitan nila, nakalagay ang isang cellphone na nagpapakita ng isang litrato. Ma'am, anong nangyari? Tanong ni Lika, lumalapit. Tumingala si Doña Esmeralda sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Lika, anak, may kailangan kang malaman. Nilapitan ni Lika ang mesa at tiningnan ang litrato sa cellphone ni Ramon. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang mga magulang niya, mas bata, masaya. At sa kanilang mga bisig, dalawang sanggol. Dalawang sanggol na magkamukha. Ang isa ay pamilyar, ang refleksyon na nakikita niya sa salamin araw-araw. Ngunit ang isa pa, sino siya? Sino-sino to? Tanong ni Lika, ang boses ay halos isang bulong. Humagulgol si Doña Esmeralda. Siya si Angelica, ang kapatid mo. Ang kakambal mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lika na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Kakambal. Mayroon siyang kakambal. Paanong, bakit? Hindi ko maintindihan, sabi ni Lika, umiling-iling, ang isip ay ayaw tanggapin ang impormasyon. Sabi niyo, ako lang ni. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Doña Esmeralda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mahina ang puso ni Angelica. Pagkapanganak sa inyo, sinabi ng mga doktor na hindi siya magtatagal. At isang linggo lang ang lumipas, iniwan niya tayo. Isang kapatid. Isang kakambal na hindi man lang niya nakilala, hindi nahawakan, hindi nayakap. Isang buong buhay na nawala. Ang sakit na naramdaman niya ay biglaan at napakatindi, isang butas na biglang lumitaw sa kanyang pagkatao na hindi niya alam na naroon pala. Tumingin siya ulit sa litrato, sa maliit na mukha na kamukhang kamukha niya. Angelica. At pagkatapos, ang sakit ay napalitan ng galit. Isang nag-aapoy, mapanirang galit. 28 taon. Sa loob ng 28 taon, ipinagkait sa kanya ang katotohanan ito. Pinaniwala siyang nag-iisa siya. Ang galit na iyon ay humanap ng mapagbubuntunan. At nakita nito si Ramon. Tumingin siya kay Ramon, ang lalaking naghalungkat ng nakaraan. Ang lalaking nagdala ng katotohanan ito na sumusugat sa kanya ngayon. Ikaw, sabi ni Lika, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Ikaw ang may kasalanan nito. Lika, ginagawa ko lang. Ginagawa ang ano? Ang sirain ang pamilya ko. Ang saktan ang ina ko. Lumapit siya kay Ramon, ang bawat hakbang ay mabigat. Masaya ka na ba? Ha? Masaya ka na bang nakikita mo kaming ganito? Ito ba ang gusto mo? Ang patunayan na may mali sa amin? Gusto ko lang malaman ang totoo, sagot ni Ramon, ang boses ay matatag. Ang totoo, humalakhak si Lika ng walang tuwa. Humakbang siya palapit at, sa sobrang sama ng loob, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ramon. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na sala. Sana hindi mo na lang pinakialaman ang lahat. Sana hinayaan mo na lang kaming manahimik. Hindi gumalaw si Ramon. Tinanggap niya ang sampal, ang mga mata niya ay hindi umalis sa pagkakatitig kay Lika. Nakita ni Lika ang sakit sa mga mata nito, ngunit huli na. Ang sarili niyang sakit ay mas matindi, mas nangingibabaw. Sa sandaling iyon, bumaba si Clara mula sa hagdan, naakit ng ingay. 8. Anong nangyayari? Tanong nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang umiiyak nilang ina at ang tensyon sa pagitan ni Lika at Ramon. Lumapit si Clara at niyakap si Lika. Ate, tahan na ti. Ang yakap ni Clara ang nagsilbing kanlungan ni Lika. Ang pamilyar na init, ang pamilyar na pangangailangan. Ito ang mundo niya. Ito ang katotohanang kilala niya. Si Clara, ang kapatid na kailangan niyang protektahan. Pinaalis siya ni Mama, bulong ni Clara, sapat na para marinig ni Lika. Pero bumalik siya. Ginalaw niya ang mga gamit ni Papa. Siya ang nag-umpisa ng lahat ng ito, ate. Gusto niyang sirain tayo. Ang mga salita ni Clara ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng galit ni Lika. Pinagtibay nito ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Si Ramon ay hindi isang tagapagligtas. Isa siyang kaaway. Humiwalay si Lika sa yakap ni Clara at hinarap si Ramon, ang kanyang mga mata ay malamig at walang anumang bakas ng damdaming naramdaman niya para dito sa ilalim ng buwan. Umalis ka na sa buhay namin, sabi ni Lika, bawat salita ay matalas na parang kutsilyo.
hindi na kita kailangan. Tumingin si Ramon sa kanya, pagkatapos ay kay Clara na nakatayo sa likod niya na may nag-aalalang ekspresyon. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Sa wakas, tumango si Ramon, isang mabagal at masakit na pagtango ng pagkatalo. Sige, sabi nito. Kung iyan ang gusto mo. At sa pangalawang pagkakataon, tinalikuran siya ni Ramon at naglakad palayo. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Lika na wala nang babalikan. Pinili niya ang kanyang pamilya. Pinili niya ang kasinungalingang mas madaling paniwalaan kaysa sa masakit na katotohanan. Nakita ni Clara ang lahat mula sa itaas ng hagdanan. Ang pagdating ni Lika. Ang luhang mukha ni Doña Esmeralda. Ang tensyon. At ang pinakamatamis sa lahat, ang sampal na dumapo sa pisngi ni Ramon. Isang perpektong eksena. Isang obra maestra ng pagkawasak na siya mismo ang nagpinta sa anino. Habang pinapanood niya si Ramon na tumalikod at lisanin ang mansyon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting mabilis niyang pinawi bago siya bumaba para gampanan ang kanyang papel bilang maamong kapatid. Sa loob-loob niya, isang malamig at matigas na tagumpay ang kanyang naramdaman. Panalo siya. Sa wakas, naalis na niya ang balakid. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Alam niyang si Ramon ay hindi basta-bastang susuko. Ang isang tulad niya, isang dating pulis na may matalas na isip, ay isang maluwag na sinulid na maaaring maghila at magkalas sa buong tela ng kanyang mga kasinungalingan. Kailangan niyang putulin ang sinulid na iyon. Isang huling gupit. Isang huling patibong nasisira kay Ramon ng tuluyan. Sa kanyang kwarto, habang si Lika ay abala sa pag-aalaga sa kanilang ina, si Clara ay abala sa pagpaplano. Ang kanyang isip, na kadalasang pinipresenta niya bilang simple at marupok, ay gumagana na parang isang makina, kalkulado at walang awa. Hindi ito dahil sa simpleng selos. Ito ay dahil sa takot. Isang malalim at nakaugat na takot na baka isang araw, malaman ng lahat ang totoo at bawiin sa kanya ang lahat ng kanyang tinatamasa, ang pangalan, ang yaman, ang pag-aalaga ni Lika. Ang buong buhay niya ay isang hiram na paraiso at papatayin niya ang sinumang magtangkang palayasin siya rito. Kinuha niya ang isang burner phone na matagal na niyang itinago, isang teleponong hindi matutunton pabalik sa kanya. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, ang mga salita ay pinili ng may kasamaan. Kung gusto niyong makitang buhay pa ang anak ninyo, maghanda kayo ng 10 milyon. Walang pulis. Hintayin ang susunod na tawag. Ang susunod na hakbang ay maselan. Sa gabing iyon, habang abala si Lika sa pagbabantay sa kanyang ina, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Ramon na hindi na ginagamit. Ang amoy nito ay naroon pa rin. Mabilis niyang itinago ang burner phone sa ilalim ng kutson. Isang perpektong ebidensya na magdidiin dito. Ang huling bahagi ng plano ay ang pinakadelikado. Kailangan niyang magmukhang isang biktima. Kinabukasan, sinadya niyang magpaalam kay Lika na pupunta siya sa isang maliit na art gallery malapit sa kanila para makalanghap ng hangin. Sa kabila ng pag-aalala, pumayag si Lika, basta't kasama ang isa pang driver ng pamilya. Ito ang pagkakataon. Sa daan, nagkunwari siyang nakalimutan ang kanyang wallet at pinabalik ang driver. Sa sandaling nag-iisa na siya sa isang eskinita, isinagawa niya ang kanyang plano. Kumuha siya ng isang maliit na bato at marahang iginuhit ito sa kanyang braso, sapat lang para magkaroon ng pulang marka, ngunit hindi tunay na sugat. Ginusot niya ang laylayan ng kanyang bestida. Pagkatapos, kumuha siya ng isang panyo na may pampatulog na kemikal, isang bagay na nakuha niya mula sa isang kaduda-dudang online seller, at marahan itong inamoy. Sapat lang para bahagya siyang mahilo. Pumasok siya sa isang abandonadong bodega na ilang araw na niyang pinag-aralan. Kinuha niya ang isang lubid at itinali ang sarili niyang mga kamay sa isang paraang madali niyang makakalas. At pagkatapos, humiga siya sa sahig at naghintay. Ginamit niya ang isa pang burner phone para ipadala ang lokasyon sa cellphone ni Lika, na may kasamang mensahe, nandito ang kapatid mo. Mag-isa kang pumunta kung ayaw mong masaktan siya. Ang paghihintay ang pinakamahirap. Bawat segundo ay tila isang oras. Ngunit sa wakas, narinig niya ang mga yabag. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata, kinontrol ang kanyang paghinga. Clara! Ang sigaw ni Lika, puno ng takot at desperasyon.
Naramdaman niya ang mga kamay ni Lika na tinatanggal ang tali sa kanya. Lara, gumising ka. Anong nangyari? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nagkukunwaring nahihilo. Tumingin siya sa mukha ni Lika, ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Sino-sino ang gumawa nito sa'yo? Tanong ni Lika, ang boses ay nanginginig sa galit. Ito na ang sandali. Ang huling pag-arte. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, naglabas siya ng isang salita, isang pangalan, isang laso na tatapos sa lahat. Ang kanyang boses ay mahina, basag, at puno ng takot. Si Simone. Pagkasabi noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagkunwaring nawalan ng malay. Ang isang maliit, panalong ngiti ay nakatago sa likod ng kanyang walang malay na ekspresyon. Nakita niya ang epekto ng kanyang mga salita sa mukha ni Lika bago siya mawalan ng malay. Ang pagkalito, ang pagtanggi, at sa huli, ang isang nakakatakot na pagtanggap. Isang pagtanggap na sinundan ng isang matinding galit na hindi pa niya nakikita sa kanyang kapatid. Narinig niya ang nanginginig na boses ni Lika habang kinukuha nito ang cellphone. Narinig niya itong tumawag sa pulis. Nang dumating ang mga otoridad, kasama nila si Ramon. Pinapunta nila ito para sa isang ipagtatanong, hindi alam na sila ay mga piyesa lamang sa laro ni Clara. Habang nakahiga si Clara sa isang stretcher, iminulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Lika, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay puno ng puot. Itinuro ni Lika si Ramon na nakatayo roon, ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at gulat. At narinig ni Clara ang mga salitang tatatak sa katapusan ng laban. Ang mga salitang nagmula sa bibig mismo ni Lika. Siya po. Dinukot niya ang kapatid ko. Sa sandaling iyon, alam ni Clara na tapos na ang laro. Nanalo siya. Ang katahimikan sa mansyon ng mga Dimalanta ay isang sakit. Ito ay isang katahimikang bumabalot sa bawat sulok, nagpapaalala sa lahat ng nangyari. Si Ramon ay nasa kulungan. Si Clara ay ligtas na sa kanyang silid, ngunit ang trauma, ayon kay Doña Esmeralda, ay malalim. At si Lika, siya ang haligi na dapat maging matatag, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang gusaling gawa sa salamin na anumang oras ay maaaring gumuho. Ang mga salitang binitawan niya sa mga pulis, siya po. Dinukot niya ang kapatid ko. Ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Ang imahe ng mukha ni Ramon sa sandaling iyon, isang pinaghalong gulat, sakit, at isang bagay na hindi niya maintindihan tila pagkaunawa. Iyon ang pinakagumugulo sa kanya. Bakit tila hindi ito nagulat na siya ang ituturo niya? Upang takasan ang sarili niyang mga iniisip, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa isang gawain, ang alisin ang lahat ng bakas ni Ramon sa bahay. Ito ay isang utos mula kay Doña Esmeralda, ngunit para kay Lika, ito ay isang personal na penitensya. Isang paraan upang burahin ang isang pagkakamali. Pumasok siya sa dating kwarto ni Ramon na ngayon ay tila walang buhay. Dahan-dahan niyang sinimulang kolektahin ang mga gamit nito. Ang ilang damit na nakatiklop ng maayos sa aparador. Ang isang libro tungkol sa mga classic cars sa tabi ng kama. Bawat bagay ay tila may dalang alaala. Ang pagiging metikuloso nito. Ang tahimik niyang presensya. Ang mga sandaling hindi niya inaasahang naging komportable siya. Iwinawaksi niya ang bawat alaala. Kailangan kong gawin ito, sabi niya sa sarili. Para kay Clara. Nang hubarin na niya ang sapi ng kama, may isang bagay na dumulas mula sa pagitan ng kutson at ng headboard at nahulog sa sahig na may mahinang tunog. Isang maliit, kulay silver na Bixby flash drive. Pinulot niya ito. Mayroon itong isang maliit na piraso ng puting tape, at dito nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ni Ramon, malinis at eksakto. Para sa iyo, Lika. Panoorin mo kapag handa ka na. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may kakaibang ritmo. Isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Ano ito? Isang huling patibong. Isang liham ng pagsumamo? O isang bagay na mas malala pa? Ang unang instinct niya ay durugin ito, itapon, at kalimutan na nakita niya ito. Ngunit ang mga salita, kapag handa ka na, ay tila isang hamon. Handa na ba siya? Handa na bang harapin ang kung anumang nasa loob nito? Dala ang ASB na parang isang maliit na bomba, nagkulong siya sa sarili niyang kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Ang pag-aalinlangan ay nakikipaglaban sa isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Sa huli, nanalo ang pangangailangan. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng isang folder na may isang file lamang. Ang pangalan ng file ay nagpatindig ng kanyang balahibo, Denik Katotohanan, LV4. Huminga siya ng malalim, ang dibdib ay tila sasabog. Pinindot niya ang play. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at mailayunin, walang anumang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Nakita ni Lika na may nanlalaking mga mata at naninikip na dibdib, kung paano nito sinuri ang paligid, tila tinitiyak na walang ibang tao. Pagkatapos, kumuha ito ng isang lubid mula sa kanyang bag at sinimulang praktisin kung paano itali ang sarili niyang mga kamay, hindi mahigpit, ngunit sapat lang para magmukhang totoo, sa paraang madali niyang makakalas. Hindi maaari, bulong ni Lika sa sarili, umiling-iling na para bang kaya niyang itaboy ang katotohanan. Ngunit ang video ay walang awa. Ipinakita nito kung paano kinuha ni Clara ang isang maliit, matulis na bato at maingat, halos artistikong, iginuhit ito sa kanyang braso. Hindi malalim, hindi para sumugat, kundi para lamang mag-iwan ng isang mapulang marka, isang perpektong peke ng karahasan. Pagkatapos, kinuha ni Clara ang kanyang cellphone. Nagsalita ito at dahil sa katahimikan ng bodega, narinig ni Lika ang bawat salita, malinaw at matalas na parang mga patalim. Okay na ang lahat dito, sabi ni Clara sa kausap nito sa telepono. Ang boses nito ay hindi boses ng isang biktima. Ito ay malamig, may kontrol at puno ng isang nakakakilabot na kasabikan. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay. Siguraduhin mong nakatanim na ang ebidensya sa kwarto niya. Kapag dumating si ate, alam mo na ang gagawin. Isang tawag lang sa mga pulis. Malapit na. Akin na ang lahat. Akin na ang lahat. Ang mga salitang iyon ang tuluyang gumuho sa mundo ni Lika. Ang lahat ng mga piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakatakot na larawan. Ang pagkahulog sa hagdan. Ang nawawalang gamot. Ang pinutol na preno. Ang nalason niyang aso. Lahat ng aksidente ay hindi pala aksidente. Ang mga ito ay mga eksena sa isang napakahabang dula, at si Clara ang direktor, manunulat at bida. At siya ang naging pinakamahusay na aktres, ang tangang tagapagtanggol, ang piyesang ginamit para sirain ang isang inosenteng tao. Si Ramon. Ang mukha ni Ramon sa presinto. Ang sakit sa mga mata nito. Ang pagtanggap. Naunawaan na niya ngayon. Hindi iyon pagtanggap ng pagkakasala. Iyon ay pagtanggap sa katotohanang hindi siya paniniwalaan ni Lika. Iyon ay ang sakit ng pag-alam na ang taong sinusubukan niyang protektahan ay ang mismong maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Lika, isang tunog ng purong pagkawasak. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, hindi na mapigilan. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng matinding pagsisisi at galit. Galit sa sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya nagawang ipagkanulo ang taong nag-iisang nakakita sa katotohanan? Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng may galit. Ang pagkawasak ay mabilis na napalitan ng isang bakal na determinasyon. Mali siya. Isang napakalaking pagkakamali. At ngayon, kailangan niya itong itama. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis niyang kinopya ang video file sa kanyang sariling cellphone. Bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang ilabas si Ramon. Kailangan niyang harapin si Clara. Kailangan niyang harapin ang mga kasinungalingang bumuo sa kanyang buong buhay. Tumayo siya, ang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang postura ay tuwid. Ang babaeng salamin ay nabasag, at mula sa mga piraso nito, isang bagong Lika ang isinilang, isang Lika na hindi nabulag, isang Lika na ngayon ay armado na ng pinakamapanganib na sandata sa lahat, ang katotohanan. Hawak ang kanyang cellphone na naglalaman ng susi sa kalayaan ni Ramon at sa pagkawasak ng kanilang pamilya, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may direksyon. Isa lang ang kanyang patutunguhan. Ang silid ni Clara. Hindi na siya kumatok. Gamit ang lakas na nagmula sa kanyang galit at pagsisisi, sinipa niya ang pinto. Bumukas ito ng malakas, ang tunog ay umalinggaw sa buong pasilyo. Natagpuan niya si Clara na nakaupo sa kama, nagbabasa ng isang magazine na may isang maliit, kontentong ngiti sa mga labi.
Ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Lika. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang dating tagapagtanggol at ang dating pinoprotektahan. Ngunit ngayon, ang mga papel ay nagbago na. Si Lika ang mang-uusig. At si Clara ang kanyang biktima. Sa isang maliit at masikip na selda, ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng mga bakal na humahampas sa semento. Nakaupo si Ramon sa gilid ng isang makitid na kama, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi pag-aalala sa sarili ang nasa isip niya. Si Lika. Ang sakit sa mga mata nito nang ituro siya. Iyon ang bumabagabag sa kanya. "De Villa, may tawag ka," sabi ng isang gwardiya. Tumayo si Ramon. Ito ang hinihintay niya. Ang isang tawag na pinahintulutan sa kanya ay hindi niya sinayang. Ginamit niya ito para tawagan ang kanyang dating partner, si Inspector Reyes. Isang pabor. Isang huling pabor. "Tol, nakuha mo ba?" Tanong ni Ramon sa telepono, ang boses ay mahina at apurado. "Mon," sagot ni Reyes sa kabilang linya. "Ang lalaking tinutukoy mo, yung laging kasama ni Clara sa mga litrato sa social media niya may record. Estafa, panloloko. At ang mas interesante, ang apelyido ng nanay niya ay Dimalanta rin. Malayong kamag-anak. Tila may matagal ng galit sa pamilya niyo." Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Tama ang hinala niya. May kasabwat si Clara. Hindi ito nag-iisa. "Salamat, Tol. Malaking tulong yan." "Teka, Mon," sabi ni Reyes. "May isa pa. Yung burner phone na nakuha sa kwarto mo na trace namin ang huling tawag bago ito maitanim doon." Ang kausap si Clara Dimalanta. Napapikit si Ramon. Ang ebidensya. Kailangan yan ni Lika, Tol. Kailangan niyang malaman. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Reyes. "Papunta na ako dyan." Habang ibinababa ni Ramon ang telepono, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang katotohanan ay parating na. Sana lang ay kayanin ito ni Lika. Sa parehong sandali, sa mansyon ng mga Dimalanta, ang kapayapaan ay isang salitang banyaga. "Anong ginagawa mo, ate?" tanong ni Clara, ang magazine ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Pilit niyang ibinalik ang maskara ng pagiging inosente, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maikukubli. Hindi nagsalita si Lika. Dahan-dahan siyang lumakad palapit, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagsisisi. Itinaas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Clara, ang tunay na boses nito, malamig at kalkulado, ay umalinggaw sa loob ng marangyang silid. "Okay na ang lahat dito. Akin na ang lahat." Ang mukha ni Clara ay biglang namutla, na para bang nakakita ng multo. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. "Saan mo nakuha yan?" Inihagis ni Lika ang cellphone sa kama. "Hindi na mahalaga kung saan. Ang mahalaga, narinig ko. Narinig ko ang lahat, Clara." Ang pangalan ng kanyang kapatid ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. "Bakit?" tanong niya, ang boses ay basag. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kong ibigay ang buong buhay ko para protektahan ka, bakit?" Tumingin si Clara sa video, pagkatapos ay kay Lika. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na nakakatakot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Bakit?" ulit ni Clara, tumatayo. "Nagtatanong ka kung bakit?" "Dahil sawa na ako, Lika. Sawa na akong maging anino mo. Sawa na akong maging yung mahina, yung kaawa-awa. Palagi kang bida. Ang malakas. Ang magaling. Kahit si Mama, sa'yo ang bilib. At si Ramon pati siya, inagaw mo pa sa akin." "Walang namamagitan sa amin ni Ramon," sigaw ni Lika. "Talaga ba?" Humalakhak si Clara ng mas malakas, isang tawang may bahid ng kabaliwan. "Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano kanya tingnan. Kung paano ka umiti sa kanya. Isang ngiting hindi mo kailanman ibinigay sa akin. Sa akin, na kapatid mo." "Kapatid," sabi ni Lika, umiling-iling. "Ang isang kapatid ay hindi gagawin ang ginawa mo." "At ano ang alam mo sa pagiging kapatid?" sigaw ni Clara, ang mukha ay nag-iba na, puno ng galit at inggit. "Ikaw ang perpekto. Ikaw ang laging tama.
Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng laging segundo lang, ng laging pamalit, ng laging takot na baka isang araw, malaman ng lahat ang totoo at itapon ka na lang na parang basura. Anong totoo, Clara? Anong sinasabi mo? Sa puntong iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Esmeralda na naalarma sa kanilang sigawan. Anong nangyayari dito? Lika. Clara. Itigil niyo yan. Ngunit huli na. Ang lason ay kumalat na. Tumingin si Clara kay Lika, pagkatapos ay sa kanilang ina, at isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang huling baraha. Gusto mong malaman ang totoo, Ate Lika, sabi ni Clara, ang boses ay isang nakakakilabot na bulong. Ang katotohanang matagal nang itinatago sa iyo ni Mama? Tumingin siya sa kanilang ina na ngayon ay nanginginig sa takot. Sabihin mo sa kanya, Mama. O ako ang magsasabi. Clara, wag di. Pakiusap ni Doña Esmeralda, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Ngunit hindi na napigilan si Clara. Humarap siya kay Lika, ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay ng pagkawasak. Ako ang ampon, sigaw niya. Ako ang pinalit sa nawawala mong kapatid. Ikaw ang tunay na dimalanta. Ikaw ang dapat na may-ari ng lahat ng ito. At ako ang basura na pinulot lang nila. Ang mundo ni Lika ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ngunit ang pagbagsak na ito ay mas malala, mas kumpleto. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng pagtanggi, ng kahit anong magsasabing kasinungalingan ang lahat. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng lumuluha, isang babaeng bumagsak sa kanyang mga tuhod. Si Doña Esmeralda ay humagulgol ng malakas, isang tunog ng isang pusong matagal ng durog. Patawarin mo ako, anak, patawarin mo ako. Sabi ni Doña Esmeralda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kinumpirma nito ang lahat. Si Lika ay nakatayo lang, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagkatao, ang kanyang layunin, ang kanyang pagmamahal, ay isang malaking kasinungalingan. At sa gitna ng kanyang pagkabigla, may isang huling salita si Doña Esmeralda na binitawan, isang salitang magbabago na naman sa lahat. Hindi namatay si Angelica, bulong nito, ang boses ay basag at puno ng isang lihim na dinala nito sa loob ng maraming taon. Itinago ko siya para protektahan sa totoong kaaway. Ang mga sumunod na oras sa mansyon ng mga dimalanta ay isang malabo at magulong panaginip. Dumating si Inspector Reyes, kasama ang kanyang mga tauhan, dala ang warrant para arestuhin si Clara at ang kasabwat nito, base sa ebidensya mula sa cellphone at sa mas malalim na investigasyon. Ang pag-amin ni Clara, na narinig ng mga pulis sa labas ng silid, ay nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong. Si Lika ay nakaupo lang sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang mga salita ay umiikot sa kanyang isipan. Ako ang ampon. Ikaw ang tunay na dimalanta. Hindi namatay si Angelica. Ang kanyang pagkatao ay nabura at hindi niya alam kung paano magsisimulang muli. Sa kabilang dako ng Metro Manila, bumukas ang bakal na pinto ng isang selda. De Villa, laya ka na, sabi ng gwardiya. Tumayo si Ramon. Walang ngiti sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pagod. Paglabas niya sa presinto, ang unang sumalubong sa kanya ay ang sikat ng araw, at ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan, naghihintay. Si Lika. Nakatayo lang sila roon, ilang metro ang pagitan, nagtititigan. Nakita ni Ramon ang lahat sa mga mata nito, ang pagsisisi, ang sakit, ang pagkalito. Nakita ni Lika ang lahat sa mga mata ni Ramon, ang pag-unawa, ang pagod, at isang bagay na hindi nawala ang pag-aalala para sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo si Lika, at sa gitna ng parking lot ng istasyon ng pulis, niyakap niya si Ramon ng mahigpit, ang mukha niya ay isinubsob sa dibdib nito. Sorry, bulong niya, ang salita ay basag at puno ng luha. Ramon, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Naramdaman niya ang mga braso ni Ramon na yumakap pabalik sa kanya, isang yakap na mahigpit at nagbibigay proteksyon. Leve, tapos na, sabi nito. Ang mahalaga, okay ka. Ang simpleng mga salitang iyon, na walang anumang panunumbat, ang mas lalong nagpaiyak kay Lika. Bumalik sila sa mansyon, ngunit hindi na ito ang mansyon na kanilang iniwan. Ang katahimikan ngayon ay hindi na mabigat, kundi blanko. Nakaupo si Doña Esmeralda sa sala, tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi.
Sa tabi niya ay isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan, Lika, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang totoong kaaway ay ang malayong kamag-anak na naiinggit sa yaman nila, ang ama ng kasabwat ni Clara. Ito ang nagplano ng lahat. Nang ipanganak ang kambal, nagbanta ito na gagawa ng masama ang isa sa mga sanggol kung hindi sila magbibigay ng malaking halaga. Sa takot na baka hindi sila maniwala, isinagawa nito ang pagdukot kay Angelica. Ngunit sa tulong ni Don Ricardo, nabawi nila ang sanggol. Pero alam namin na hindi sila titigil, pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, ang mga luha ay muling dumaloy. Kaya gumawa kami ng isang napakasakit na desisyon. Ipinahayag naming namatay si Angelica. At lihim naming ipinaampon siya sa isang mapagkakatiwalaang pamilya sa isang malayong probinsya, isang pamilyang walang ideya sa tunay niyang pagkatao, para mabigyan siya ng isang normal at ligtas na buhay. At si Clara ang batang ibinigay sa amin ng kamag-anak na iyon bilang kapalit, isang espiya sa loob ng sarili naming pamamahay. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay mga gamit ng isang sanggol, isang maliit na bonet, isang pares ng medyas, at isang luma at kupas na litrato. Isang babae at lalaki na masaya, may kargang isang sanggol. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan at isang address. Pamilya Santos. San Juan, La Union. Anak, naroon ang kapatid mo, sabi ni Doña Esmeralda, iniabot ang litrato kay Lika. Naroon si Angelica. Kinabukasan, lula ng sasakyan ni Ramon, tinahak ni Lika ang daan panorte. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay tila isang paghakbang palayo sa luma niyang buhay at papalapit sa isang bagong pag-asa. Tahimik ang biyahe, ngunit ito ay isang komportableng katahimikan, puno ng mga bagay na hindi kailangang sabihin. Narating nila ang San Juan, isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Ang hangin ay malinis at ang tunog ng mga alon ay isang musika sa kanilang tainga. Sinunod nila ang address hanggang sa makarating sila sa isang maliit, simpleng bahay na may hardin na puno ng mga bulaklak. Sa labas, sa isang maliit na eskwelahan na gawa sa kawayan, may isang babaeng nagtuturo sa isang grupo ng mga bata. Nakatalikod dito sa kanila. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng kailika, ang kanyang tindig ay may parehong lakas. Bumaba si Lika mula sa sasakyan, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Humakbang siya palapit, ang puso niya ay dumadagundong. "Excuse me," sabi niya. Lumingon ang babae. At ang mundo ni Lika ay huminto. Para siyang nakatingin sa isang salamin. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong mga mata, ang parehong ilong. Ngunit ang mga mata ng babae ay walang bigat na dala ni Lika, ang mga ito ay puno ng liwanag at saya. Ang ngiti nito ay totoo at walang halong pagkukunwari. Ang babae ay ngumiti sa kanya. "Yes? Anong maitutulong ko sa inyo?" Hindi makapagsalita si Lika. Ang pangalang matagal nang nakakulong sa kanyang puso ay sa wakas ay lumabas. "Angelica," bulong niya, ang boses ay nanginginig. Ang ngiti sa mukha ni Angelica ay napalitan ng pagkalito. Tiningnan niya si Lika mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at hindi makapaniwala. "Sino po kayo?" Mula sa di kalayuan, pinanood ni Ramon ang eksena. Ang pagtatagpo ng dalawang mukha ng iisang bituin. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Angelica, ang nanginginig na mga balikat ni Lika, at ang simula ng isang pag-uusap na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Hindi siya lumapit. Alam niyang ito ay isang sandali na para lamang sa magkapatid. Isang sagradong espasyo na kailangan nilang tahakin ng sila lang. Kaya't naghintay siya, ang kanyang puso ay puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat, bagamat malalim, ay unti-unting naghilom. Ang kamag-anak na nagplano ng lahat ay nahatulan at nakulong. Si Clara, sa kahilingan na rin ni Lika, ay hindi ipinakulong sa isang regular na selda. Sa halip, dinala ito sa isang mental health facility kung saan makakatanggap ito ng tulong na kailangan nito. Binisita siya ni Lika minsan. Walang salitang namagitan sa kanila, tanging isang tingin ang pag-unawa at isang tahimik na pamamaalam sa nakaraan. Si Doña Esmeralda, sa tulong ng kambal, ay unti-unting natutong patawarin ang kanyang sarili. Ang mansyon sa Alabang ay hindi na isang palasyo ng mga lihim,
kundi isang tahanan kung saan ang tawa ni Angelica at ang tahimik na ngiti ni Lika ay nagsimulang punuin ang mga pasilyo. Si Ramon naman, tuluyan na niyang tinalikuran ang pagiging simpleng driver. Gamit ang kanyang mga karanasan at ang tulong ng ilang mga kaibigan, nagtayo siya ng isang maliit, ngunit matagumpay na security and investigation firm. Ang lalaking tumatakas mula sa kanyang nakaraan ay ngayon buong tapang na itong hinaharap, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagbibigay ng proteksyon at paghahanap ng katotohanan para sa iba. Ang multo ng kanyang dating partner ay hindi na isang pabigat, kundi isang paalala na gamitin ang kanyang mga kakayahan para sa kabutihan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang bagong opisina, pumasok si Lika. Wala na ang uniforme ng bodyguard. Ang suot niya ay isang simpleng kulay asul na bestida na lalong nagpalitaw sa ganda ng kanyang mga mata. May dala siyang isang basket ng pagkain. Mukhang kailangan mo ng pahinga, sir, sabi niya, isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngumiti si Ramon. Akala ko ba ayaw mo na akong tawaging sir? Nakasanayan na, sagot ni Lika, inilalatag ang pagkain sa mesa. Kumain ka muna. Ikaw ang boss, pero hindi ibig sabihin noon, hindi ka na nagugutom. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Tungkol sa mga batang tinuturuan ni Angelica, sa bagong negosyo ni Ramon, sa bagong bulaklak na itinanim ni Doña Esmeralda. Ang kanilang pag-uusap ay madali at natural, na para bang matagal na silang magkakilala sa isang mundong walang kasinungalingan. Pagkatapos kumain, inaya ni Ramon si Lika. Samahan mo ako. Nag-drive sila patungo sa baybayin ng San Juan, kung saan una nilang nakita si Angelica. Ang araw ay palubog na, pinipinta ang kalangitan ng mga kulay kahel at lila. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang dahan-dahang pag-alo ng dagat. Naaalala mo ba noong una tayong magkita sa mall? Biglang tanong ni Lika, nakatingin sa malayo. Galit na galit ako sa'yo noon. Natawa si Ramon. Paano ko makakalimutan? Tinapunan mo ng kape ang sarili mo, pero ako ang sinisi mo. Hindi totoo yon, sabi ni Lika, bahagya siyang hinampas sa braso. At tumawa sila pareho. Isang tawang malaya at totoo. Nang humupa ang kanilang tawanan, isang komportableng katahimikan ang muling namagitan. Tumingin si Ramon kay Lika. Ang babaeng bakal na nakilala niya ay naroon pa rin, ngunit ngayon, ang kanyang lakas ay hindi na nagmumula sa mga pader na itinayo niya sa kanyang paligid, kundi sa isang kapayapaang natagpuan niya sa loob. Masaya ka ba, Lika? Tanong ni Ramon, ang boses ay seryoso. Tumingin si Lika sa kanya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng papalubog na araw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi niya, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pakiramdam ko, buo ako. Alam ko na kung sino ako. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop na para bang matagal na silang para sa isa't isa. Lahat ng pinagdaanan natin kung tatanungin ka, ulitin mo ba? Tumingin si Lika sa kanilang mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay sa mga mata ni Ramon na puno ng pagmamahal. Ang sakit hindi na siguro, sabi niya. Pero ang makilala ka? Ulitin ko. Paulit-ulit. Sa paglubog ng araw, habang ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, isinandal ni Lika ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng kasinungalingan ay tila tinangay na ng dagat. Ang naiwan na lang ay ang kapayapaan ng sandaling iyon at ang pangako ng isang bagong simula. Handa ka na ba para sa bagong kabanata? Tanong ni Ramon, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Ngumiti si Lika, isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ramon. Kasama ka, palagi akong handa. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon. Maraming salamat sa iyo na walang sawang sumubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng inis, hanggang sa mga gabing puno ng mga lihim at umuusbong na damdamin, hanggang sa masakit na pagbagsak at sa matamis na pagbangon, naging karamay namin kayo sa bawat tawa, luha, at tibok ng puso. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi lang sina Lika at Ramon ang aking nakasama, kundi pati na rin kayo. Naramdaman ko ang inyong pananabik sa bawat cliffhanger, at ang inyong pag-asa sa bawat pagsubok na kanilang hinarap.
Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, ang kakayahang patawarin ang iba, at higit sa lahat, ang kakayahang patawarin ang ating mga sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng ating tunay na pagkatao, hindi sa kung ano ang sinasabi ng mundo, kundi sa kung ano ang idinidikta ng ating pusong puno ng katapatan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may liwanag ng pag-asa na naghihintay sa bukang liwayway. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin kayong baon-baon. Kung may isang eksena na tumatak sa inyong puso, o isang linya na nagbigay sa inyo ng inspirasyon, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay ang siyang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming nililikha. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.